Ako si Reynold Aga Cunanan ng RAC Game Farm dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Welcome back mga kayami! Welcome back to my YouTube channel! Muli po nagbabalik ang inyong lingkod na si Yams TV para po sa panibagong content. Dito po tayo ngayon sa RAC Game Farm na matatagpuan po dito sa San Jose del Monte, Bulacan. And of course, hindi po tayo nag-iisa. Lagi po natin kasama ang Kim Pausbong! Yahoo! Kasama po natin si yan o, Brother Kigel. Tamakin, busog na naman. Kasama rin natin of course ang aking kuya na si Win Castro. Idol kayo eh, tignan mo, tagal mo yung sombrero. Kasama rin natin of course si Kuya Rancy Vlogs. And last but not the least, Hi! si iVlog mo to or Kuya Bok. Hi, bag mo to. Yeah. Nakaroon po tayo ng quick interview. Then magpapakita rin po tayo ng mga manok. Ayan, so kung kayo po ay bago po sa ating channel at hindi pa po nakaka-subscribe, baka naman paklik na lang po ng subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga vlogs. So huwag na po nating patagalin pa. Let's go! Struggle is real lang gagawin ng Team Pausbong for today's video. May pailog. Nasa gilid ng bundok mga kayami. Ayun mga kasama natin, no? Scary. Puro bato, mga kayami. Ayan no, si Win Castro. Ando na po si Brother Kiki saka si iVlog mo to. Si Kuya Ricky. So, aakyatin daw natin yung bundok. Ewan ko kung totoo yan, ha? Pero tinan natin. Ayan na yung nadaanan natin. Success! Akyat pa tayo dito, mga kayami. Oh, no! Medyo hinihingal na si Yams TV. Hindi tayo prepared. Hindi pa natatapos yung journey natin doon sa ilog. First, pa lang yun. Hindi pa man nakakalayo eh. Paakyat pa lang tayo. Sa bundok, syempre. Grabe. Oo. iVlog, parang mapapalaban talaga tayo dito sa akyatan, ah. Eh, mga kasama natin, no. Nakakahingal. Nakakapagod, mga kayami. Dapat pala nagbaon tayo ng tubig. Wala tayong baon tubig. Di tayo na-inform. Oh, nasa kagubatan tayo. Ibang level lang ginagawa talaga ng Team Pausbong eh, no? Oh, yes! Medyo hinihingal si Yams TV. Hindi pala medyo. Hinihingal si Yams TV. So, eto na tayo. So, nandito na tayo mga ka-idol. Aakyat na tayo. Yung farm. RAC Game Farm. Oh, ito yung view. Mga kayami, finally. Narating natin ang itaas. Eh, may gagalit si Badog. You know, ganda naman ng farm ni na bossing. Ay nga. Kamusta? Kaya pa ba iVlog? Konti lang yun ah. Nakahingal. Akala ko dito na, doon pa pala tayo sa itaas magbablog. So pero may mga manok din dito sa ibaba. Pero yung main na ipi-feature natin is yung nasa taas po ng mga manok. Grabe na i-touch. Yan o. Mga hingal na. Hingal na. Hingal. 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 Narating na natin yung pinakataas, which is yung ating iba vlog.
Ayan no, RAC Game Farm. Ayun, so yung kanyang mga bloodline pala dito is Lemon, Butcher, Calidom, Perfection Runhead at saka po mga Blues. Pasensyaan nyo na po at hinihingal si Yams TV. Napakataas nung inakyat natin, matarik pa. Ayan no, sa taas na sila, naiwan na. Grabe na i-touch. Grabe, paghahataan yung edad ni Yams TV eh. Ayan. Finally, we're here. RAC Game Farm, San Jose del Monte, Bulacan. So, nagsiset up na po ang Team Pausbong para po sa ating interview with Sir Reynold Cunanan ng RAC Game Farm. Ayan o. So, yan, alam na alam nyo naman yung ating mga set-upan ng Team Pausbong, di ba? Yun o. Welcome sa panibagong episode ng Team Pausbong! Farm mo, kwento mo. So for this episode mga kayami, andito po tayo ngayon sa RAC Game Farm na matatagpuan po dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Kasama pa rin natin ang buong Team Pausbong. So umpisaan natin kuya. Siyempre, Win Castro TV at siyempre may Win Castro pati. Abangan nyo yung mga susunod nating mga YouTube channel din kasi kailangan natin ng maraming bala. At syempre, Kuya Bok and Daphne Lukila sa ating Facebook. Yung dalawang channel natin, Kuya Bok din, ang isa ay Vlog Moto. At syempre, susunod natin si Kuya Ricky. Rancy Vlog sa YouTube, Rancy Vlog 2.0 pala sa YouTube at sa Rancy Vlog sa page. Siyempre, yung katabi ko ngayon ay si... yeah, it's your boy Kigi. Ako nga pala si Kigi sa Facebook. At dalawang Facebook account ko, Kigi Prosper at Kigi Alianza. So, please follow me. And also on my YouTube channel na bago lang, it's Kigi TV. And of course, kasama nyo rin po ang inyong lingkod, Yams TV sa ating YouTube channel. At meron po tayong panibagong channel, Yams TV. Ang co-host natin ngayon, grabe, walang iba kundi si... Ako si Reynold Cunanan ng RAC Game Farm ng Paradise 3, San Jose del Monte, Bulacan. Bilang panimula, syempre, gasgas na to. Pero kailangan pa rin talaga to sa farm history. Kasi para kailangan malaman natin kung ano ba history ng farm. Hindi, kasi saka pare, ang layunin ng Team Pausbong kasi is ipakilala natin yung mga farm na napupuntahan natin na alam naman natin kasi pare, iba-iba ang kwento ng bawat farm. True. Tama. Kung paano sila nag-umpisa, di ba? Oo. So kaya ang mahiwagang tanong ay, boss, paano ba nag-umpisa ang RAC Game Farm? Yun. Actually, bata pa lang din ako. Ang ginagawa ko kasi, dun sa taga Pampanga kasi ako eh. Ay, yung bata ako yung taga-bantay dati nung kulungan. Yung ninong ko, ako yung kinukuha niyang magbabantay sa mga manok niya. Eh, siyempre, bata pa lang ako, simulan pa lang nun, parang nainganyo na akong mag-alaga ng manok. Binigyan niya ako ng manok. Parang, yun pa lang, since pa lang yun, parang manok na yata talaga yung gusto kong tahakin. Pero, nagtrabaho pa rin naman ako nung mga 20 years old. Tapos, siguro nung time na nag-asawa na ako, tapos sabi ko, ito na yata yung tatahakin kong negosyo. Kasi, ang negosyo ko ngayon is poultry supply. May poultry supply ako dun sa lugar namin, sa may Amparo. May mga ilang branches na rin kami. So, ang ginawa ko, total, yun ang negosyo ko, malapit din sa manok. Kaya, pinursig ko na rin talagang magmanok na magtutok na talaga sa farm. Yun na talaga yung yun talaga yung parang nasa puso ko na talaga. Kumbaga, parang pag walang manok, parang hindi na ako mapakali, parang ganun. Parang pag walang tumitalaw, yun yung hinahanap na ng ano ko eh, parang ganun eh. Ang atin naman is negosyo lang.
negosyo lang tayo dito sa farm. Bago ka nahilig yan, syempre nag-umpisa yan sa puro himas. Hindi himas na ano, baka iba yung himas sa manok. Kaya totoo yung sinabi ni Ricky kanina na pag hinimas-himas yung manok, na ma-addict ka daw, may parang kakaibang ano. Na hindi mo napapansin siya na galaw ka ng galaw. Oo, gusto mo na rin. Yun talaga number one doon, syempre. Pag wala kang hinihimas, parang malungkot ka rin. Ano? Wala tayong hinihimas na manok. Parang... Baka iba yung iniisip nyo ha. Kayo ha? Kasi may farm dito, yung sa bahay ko, meron din naman ng manok doon. Kumbaga parang... Sabi, di ako nakakakit dito sa farm. May manok pa rin ako sa bahay na... Pinakapit niya. Yun ay talaga pinakaalaga mo na talaga. Paborito mo ba na gano'n na tignan lagi sa pag-umaga, gano'n lang. Pero yung nandoon, mga pang ano mo lang yung basta mga pang breeding. Breeding materials yun. So nandito yung mga panggitnaan. Ano dito, pambenta, panlang. Nandito lang. Dito lahat ang selection. Oo, dito na selection. Kasi dito pumupunta yung mga buyers natin eh, mga bumibili. Kahit medyo nakita nyo naman, direkto. Talagang sabi ko nga sa'yo, pag sa manok, walang imposible eh. Totoo yan. Pupunta ng buyer. Pag alam nilang maayos yung manok mo, syempre, sasadyain talaga. Alam mo ba pare, napansin ko sa lahat ng buyer mo, worth it. Talagang mamahalin talaga nila. Pagpunta mo, talagang bago makuha yung magandang manok nila, Oo naman. tatahakin mo nila yung mula ilog, bundok. Oo. Di ba? Pero pag nakakit ka naman, worth it na. Yun naman talaga. Ang sarap na ng pakiramdam. Nakikita mo na yung magandang manok na. Talagang paradise talaga. Kaya Yan, yan. paradise tree. So yung RAC, ano ba meaning yung RAC? Yung RAC na naman yung, napansin yung initial ko yun eh, yung RAC, yung Reynold Aga Kunanan. Doon ko na lang kinuha yung game farm kasi ayoko naman nang gawin pang masyadong malalim pa, komplikado. Eh, initial na lang, yun na lang din. Yun na lang din ang ginamit kong pangalan ko. Matanong ko lang po pala, boss. Ano nga po pala yung mga bloodline po ng mga manok niyo po dito? Dito naman meron tayong base na lemon, at the same time butcher, yung mga Calidome. Siyempre, yung mga lemon natin, galing din to sa kumpare natin na si Erickson Laurenta ng Ada Game Farm. Shoutout kay paring Eric, siyempre, salamat tayo at na sinisharean tayo ng mga materyales kasi, kumbaga sabi nga niya, mag-aalaga ka na naman, ayusin na natin. Kasi sayang yung panahon, sayang yung gastos. Kaya, pasalamat din ako kay paring Erickson na binigyan niya tayo ng materyales na maganda at maayos. Tsaka pare, alam ko meron ka pa isang kaibigan na malupit din eh. Na sikat din eh. Shoutout kay Ross Periols ng Rap Game Farm. Kalbo rin to eh. Kaya ako nagpakalbo. Kalbo, malupit. Yan. Kaibigan natin yung mga yan. May tanong lang ako pare. Siyempre, kanina nakwento mo nga, nagsimula ka sa Cock House eh, no? Sa Bantay Cock ka ng House, Cock oo. House. Meron bang mga instance, tanong ko rin sa mga followers at viewers natin may napansin ba kayo na yung pitik ba? May mga pitik eh, yung parang gabutil na bigas ipipitik sa... Yun yung dahilan kaya kung bakit kanya pinagbabantay ng kakaos eh. Para syempre, mababantayan mo yung manok na di basta-basta makakapasok yung outsider. Syempre, dun yung iniiwasan yung paglalason. Hindi nawawala yan. Gaya ba mga followers namin, nangyari na ba sa inyo to na may nangyaring ganyan, na biglang nangina yung manok nyo? Kasi kailangan talaga sa Cock House meron talaga nagbabantay. Hindi pwedeng iwan. Dahil pag iniwanan mo yan, o kung kulob man yan, may mga magagaling pa rin talaga eh, kahit nakatukulob na yun. Nakakalusot pa. Dito tayo ngayon sa farm ni paring Reynald Aga Kunanan sa RAC Game Farm at itutur niya tayo dito sa, ano bang tawag natin dito pare? Sa mga, Ito yung hardening pen natin na 3x3. Dito natin nilalagay yung mga bagong galing sa range, nilalagay muna natin dito, nilalagyan muna natin sila ng 1/4 na cord para masanay sila pagdating sa talian, hindi na sila palipad-lipad or parang hindi sila mamilay. Parang kilala ko itong range na to Itong range na to, galing to sa CY Polinet. Ayun. Galing kay parang Kigi. Ayun sa atin pala to. Ayan, nakita nyo naman po yung pagkaka-arrange. Ganda. Pagkaka-arrange nung 3x3 natin. Ayan, so kung gusto nila makakuha ng idea, dito lang yan sa RAC Game Farm. Ang ganda ng idea nila. So yung hardening nila na cage na in-order nila sa atin, so nilagyan nila ng sunshade para ma-shadean yung mga init ng araw para hindi mag-init sa katawan ng mga alaga natin, mga student. Yan.
So pare, explore mo naman kami dito Oo. sa sa mga bloodlines na nandito. Parang ang ganda ng mga bulik na to. Andito yung ano natin, dito natin nilalagay yung mga kinukondisyon natin, siniselect natin. Oo. Na dito yung area sa taas. Para napipili natin yung mga ayos, mga ganda. Ah. Ito yung mga kinds of ano natin, mga bloodlines natin, yung dome. Calidome? Calidome na yellow legs. Ito ay kinross na natin sa lemon. Kaya nag-yellow legs siya. Ah. Kaya ang kadalasan kasing calidome natin is green legs. Ito naman yung mga perfection roundhead natin. Yan naman yung mga basic bloodlines natin dito. Ito yung tulad dito, straight comb na to, ito yung mga lemons. Natin. Ayan. Ito yung mga ano natin, yung mga SBR. SB. Cross sa lemons. Nakakross sa lemon. Lemons black na ang tawag namin dyan. Kaya nakita mo naman yung paa is medyo dirty pit na siya. Mga baby calidome natin na yan yung mga green legs na calidome. Meron tayong mga ilang white. Siyempre, di naman natin mawala yung mga color sa farm. Siyempre, kailangan din natin ng mga puti para masanay din yung mga manok natin sa mga puti. Gusto niyo bang makita yung paglipad natin para makita yung eye in the sky natin dito? Yung bird's eye view? So, eto na. Welcome sa panibagong episode ng Team Postbo! Ako si Reynold Aga Cunanan ng RAC Game Farm dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa nabanggit mo yung mga linyada natin, ano? Ano mga baseline na pinapropagate mo dito sa farm nito? Yeah, kasi hindi naman kasi ako maraming bloodlines na ginagamit eh. Kasi kung ano lang yung pinaka-specific na, yun na lang din yung kumbaga i-maintain mo. Kasi mahirap na mag-experiment eh. Cross dito, cross doon. Mag-focus dun sa nagpapanong bloodlines. Tama. Kaya kasi may isa, pag magtatanong ang buyer, boss, anong bloodlines ito? Kumbaga parang titingnan mo pa yung record mo kung anong bloodlines yan. Hindi katulad, pag example, pag tinuro niya yung manok, kung anong gusto niya, lemon yan, boss. Butcher yan, cross to lemon to butcher. Ganun lang naman ang pinaka natin. Ay, kumbaga mas maganda yung ilan lang ang bloodline mo. Para sa akin lang, hindi naman Hindi, kasi iba naman. Oo, Parang- kanya-kanya naman parang ano yan. talagang kagulo, di ba? Iba-iba. Kanya-kanya kanya naman yan eh. Kumbaga parang kung ano nakasanayan ko na, yun na yung talagang ano ko eh. Sa ngayon, boss, ilang heads ngayon yung mga nandito ngayon? Yung ano tayo, kompleto naman tayo ng series ng ano early bird, local, national. Then konting late board. Mga specific heads natin is 500 na stock. So, kasi boss, nagbibenta ka rin ng mga day old? Hindi ako Hindi ka hindi ako gano'n nag-out ng day old eh, kasi talagang gusto ko makikita ko bumupat bago ko ibigay sa buyer eh. Tsaka at the same time, syempre, yung buyer na yung manok, bago nila kunin. Kasi di Para naman sigurado. di naman pwede ituro ko yan. Gusto ko yan para sa'yo. Hindi pwede. Kasi ba ikaw sisihin? Kasi hindi naman lahat ng manok nagpapay. Di ba? Kumbaga, pag dumaan sa iyo ang swerte, kaya nga bumabalik sila. Ibig sabihin, Maganda resulta. maganda resulta. Kasi biro mong akitin mo to tapos hindi maganda resulta. Baka, sabi ko nga sa mga buyer, pag dumarating sila dito uulit pa ba kayo? Uulit kami dito na kami nagpapay, di ba? Yun. Ang galing sa ADA Game Farm, tapos ngayon sa RAC Game Farm. Halos isa lang eh. Oo, isa diba? Andyan na kayo eh. Kumbaga, bakit ka pa mamimili ng iba kung andi dito na talaga yung special? Diba? Tsaka si Erickson naman, nakaibigan mo. Tapos si Raperiol.
Ayan, so pinayagan po tayo ni Sir Reynold na makapasok po dito sa range area po nila. So yung mga manok po na nandito ay mga early birds. Yung mga nandito po are local and national, mga kayami. Hindi na tayo papasok sa loob. Muntikan na akong masubsob. Pakita ko sa inyo mga kayami yung paano pumasok dito. So, ayan, susuot ka lang dito sa maliit na butas. Tapos yung sahig po ay hindi pantay. Muntikan nang sumubsob si Yams TV. So, pakita ko na lang po ng malayuan mga kayami. Ay, ito, tanong ko lang, bossing, dahil may achievement tayo, siyempre nagka-out kayo. Magkano naman yung mga in-out natin, idol? Yung out ko rito sa stags ko is 6,000. Yung trio natin is 35,000. Pinagtataka ko bakit masyadong mas mahal ang trio kumpara doon sa ano. Kasi pagdating sa pure, medyo ano eh, minsan medyo ano pa nga yung salitang pure eh. Kumbaga parang debate pa yung debate pa yung pure na yan eh. Pero siyempre, nasa breeder kasi yan. Alam kasi ng breeder na yung ibibigay sa quality na. Kasi hindi niya pwede sabihin, hindi mo ibibigay sa kanya yung hindi quality kasi pag nag-anak yan, ikaw babalikan yan eh. Example, minsan may mga buyer tayo sa ibang lugar na malayo, Samar o ano. Tawag lang yan. Tiwala lang yan eh. Boss, pabili akong trio, ganito, ganyan. Di, padala mo sa kanya. Pag dumating sa kanya, syempre, tawagan mo agad. Boss, kumusta yung dumating sa'yo? Okay ba? Pasado ba sa'yo? Ganyan. Actually, ano naman, okay naman sa kanila lahat. Wala namang bumabalik na negative feedback. Actually, nung time ng sa expo kay parang Erickson, di ba? Lahat naman ng bumabalik na buyer sa amin dun sa booth namin, tinatanong namin, ano boss, kumusta yung ano? Oh, maganda yung feedback. Dito, based sa inyong experience dito, sir, may struggle na ba kayong nadaanan ng farm na to? Actually, wala pa naman kaming struggle. Ang pinaka-struggle lang din namin talaga yung pag-deliver ng mga feeds eh. Yun lang. Yung pagbubuhat ng feeds. Siyempre, nakita nyo na, experience nyo. Ganda, saya kaya. Wala pa kayong bit-bit, hiningal na kayo. Eh, paano pa kaya kung may bit-bit kang 50 kilos? Pinaka-struggle na. 50 kilos na feeds. Diba? Eh, yun yung pinaka-struggle talaga na mahirap talaga. Para kang may angkasang Kaya pag binisita nila to, Talagang tatatak talaga eh. Oo, talagang hindi makakalimutan. Hingal ka pakyat, pagdating mo dito, hinga ka ng malalim. Ay, ang sarap pala. nakita naman nila yung intro natin kanina kung paano tayo maglakad. Oo, yun. Hingal na talaga. By station. Meron po kayong pwedeng i-share sa ating mga viewers na kakaibang technique para po sa pagkukondisyon ng mga manok ninyo. Kasi meron tayong mga nabisita before na mga farms, di ba? Meron nagpapakain ng pakwan. Kakaibang technique naman eh. Kanya-kanya naman kasi tayo ng diskarte sa pagkukondisyon eh. Sabi, iba-iba kasing gamot na ginagamit, iba-iba branded na ginagamit. Kasi kami, kung anong nakasanayan namin dun sa pointing na ginagamit namin at sa conditioning na ginagamit namin, dun lang kami nag-i-stick. Wala kaming, hindi ko naman sinasabi na maganda, hindi maganda yung ganong sitwasyon. Isa na, may gumagamit ng mangga, o ano, ano nila yon, kumbaga parang style nila yon. Oo, kasi kung gagayahin mo lang din yun at di ka nasanay, baka mahirapan yung manok mo. Oo, mahirap sumugal. Kasi doon ka na lang sa kung ano nakasanayan mo na pagkukondisyon, doon na lang siguro ako. Para sa akin Kasi ang pagkukondisyon naman hindi naman stock knowledge lang yan eh. Continuous knowledge naman yan na kung ano yung nakakabuti sa manok mo, yun ang gawin mo. Ano nga pala pare? Kasi marami rin tayong mga followers na gustong mag-try o sumubok na magkaroon ng farm. Ano bang maganda mong may advice sa kanila about sa pagsisimula ng farm? Sa akin naman yung pagpa-farm, number one, madali ang magparami. Madaling magparami kasi itlog lang ng itlog yan kung kaya mo itlog. Kaya lang, para sa akin naman, alagaan mo lang kung anong kaya mo. Kung anong kaya mong alagaan at kung kaya ng bulsa mo. Live with your means. Kasi magpaparami ka tapos hindi mo rin sila masusuplayan ng maayos. Kumbaga sa pamilya. Sa pamilya, may family plan. Yun ang number one doon. Yun ang number one doon. Kasi kung magparami ka nga tapos di ka naman nakakabenta, at the same time, kawawa ka. At the same time, kasi sa farm,
hindi lang naman ikaw eh. Kasi may tao ka eh. Tao ka rin. May pinapasahod ka, may pinapakain ka. Para kang may pamilya rito eh. Dito sa isang farm, para kang may sariling isang pamilyang binubuhay. Pamilya na dapat inaalagaan mo rin. Hindi lang manok ang inaalagaan mo. Siyempre, yung tao mo rin, siyempre. Kung ano pangangailangan nila. Oo. Pag-aalaga naman, sacrifice dito, biruin mo. Madaling araw, manguhuli ka, sisiw pa lang. Vaccine mo siya, isa-isa, di ba? Di mo pa alam, talagang susugalan mo pa ng anin na buwan. Kung, siyempre, may struggle dyan, may mga sakit, may mga peste, di ba? Hindi maiwasan yun. Kumbaga, parang, pag yung manok, katulad niya, nakita mo na 6 months na, gumagaan yung pakiramdam mo eh. Pwede na. Kumbaga, parang sabi nga nila eh, pwede na ipang-utang to eh. Pwede na. Proud ka na, oo. Kumbaga, parang, ano na, medyo malapit na yung, Alam mo na may access na yung pera. Ang masaklap niyan pag yung inalagaan mo ng ilang buwan tapos may pupunta rito na, boss, baka pwedeng... Ano nga pala, ano masabi mo sa mga ganun, pare? Yun naman sana eh. Oo, yun naman sana eh. Wag naman po tayong ganun. Kasi maawa din naman kayo sa breeder. Kasi, pero mo, okay sana kung nagbitbit ka ng 100 kilos, lumakit ka rito, binitbit mo isang kaban ko eh. Baka binigyan pa kita isang itlog, ay sisiw o ano. Eh, di ba? Pupunta ka na lang dito, bibisita ka, tapos, ay, ganda nito ah. Ay, ganda. Di ba? Wag naman sanang ganun. Kasi maawa naman po kayo sa amin. Kasi, gumagastos po kami dito, pinapasahod namin yung tao, bumibili kami ng vitamins. Buti pa nga yung manok, may vitamins eh. Diba? Huwag natin i-tolerate yung ganun kasi kami, gumagastos kami dito, libo. Or pagod, puyat, effort, lahat. Tapos, dadalaw ka lang dito para hihingi ka lang ng manok. Huwag naman. Pagdating naman sa tao, boss, paano nyo i-handle yung mga tao nyo na? Siyempre naman, number 1 dun yung tiwala. Number 1 kasi di mawawala yung tiwala eh. Example, siyempre, hindi lang pwedeng, tulad nga sabi ko sa inyo, hindi lang manok ang kailangan mo alagaan. Number 1, alagaan mo rin yung tao. Kung may pangangailangan yung tao at kulang ng supply mo tao, example, may pangangailangan sila na hindi mo bigay, kailangan open ka rin sa kanila. Time to time, nag-uusap kayo. May meeting kayong grupo. Kasi di pwedeng, ay okay yung manok. Eh, paano yung tao, di naman pala okay. Kung may pinagdadaanan pala siyang problema. Dapat yung communication sa tao, di naman Open pa rin talaga. Galing ah. Lemon. Straight comb mga kayami, oh. Yellow legs. O next tayo mga kayami, oh, butcher. Alam ko marami naghahanap sa inyo ng butcher eh. Gagalaw, steady ka lang boy. Butcher. Another butcher. Straight comb. White legs. Kayo na yung bahala, oh. Popogi ng mga manok ng REC Game Farm, mga kayami. Straight comb, white legs, butcher. O next natin mga kayami, o lemon white. Sa mahilig po sa mga puting manok, straight comb, yellow legs, lemon white. Calidom. Ang pogi mga kayami, o yellow legs, picom. Ito butcher daw to, butcher. Butcher. This one is bulik. Ito lemon din. Ito pa isa oh. Ganito. Solid. Parang itong mga pure natin dito. Magkano ano natin dito? Pasa Dito naman sa trio natin na binibenta natin pure is 35,000. Trio na yon. Sa mga stag naman natin is 6,000 po. Ayun. So 6,000. Pero pagka gusto nila pumili lang ng isa, mga ganun, dalawa, mga... Wala nang problema. Basta umakyat sila dito sa farm. Ayun. So guys, ano pa inaantay nyo? Umakyat na kayo dito na ma-experience nyo ang ganda at maganda sariwang hangin dito sa taas. Okay? Pero syempre, hindi mo naman ma-experience yung ganda at sariwa pag hindi ka dumaan sa hirap. Syempre, pagdadaanan mo yan. Ayan. So guys, inaimbitahan namin kayo dito sa REC Game Farm ni paring Reynold Aga Kunanan. Pagdating naman sa conditioning ng mga manok bago isabak. Sa amin kami kasi yung daily routine namin,
yung handler kasi namin, kumbaga parang siya na talaga yung binibigyan ko ng desisyon sa mga manok eh. Kumbaga yun yung forte niya eh. Una kong tatanungin kung ano selection niya, kung ano yung napili niya. Tapos, doon din ako magbe-base doon sa napili niya na kung okay pa, na mas okay pa sa akin, di ba? Kaya, kasi ano yun eh, kumbaga parang di lang effort niya, di ko lang effort. Tabang, ano kami, kumbaga parang team kami. Hindi kasi pwedeng magkontrahan kayo eh, na gusto ko to, ipasok mo to, ayaw niya pala. Pagdating ng pointing, hindi ayaw ko to eh, kasi paano pag na-disgrasya? Eh, doon na yung mag-uumpisa yung sisiya na, boss, itik ito gusto ka, tapos pinili mo, di ba? Kumbaga parang dapat meron kayong pag-uusap na dapat parehas kayong parehas kayong yung opinion nyo parehas. Kung tama ba to or content differential lang, okay na. Diba? So guys, eto nga pala, dito tayo ngayon sa RAC Game Farm. Grabe, sobrang sulit nito. At huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe, mag-follow sa Team Postwong. At especially ngayon, sa co-host natin na si Reynold Aga Kunanan. At sa kanyang RAC Game Farm. Sobrang sulit dito, pare. Bisitahin nyo. Pakita rin natin dito yung page ni Bossing. O nga pala, may announcement tayo ulit pa. Yun, announcement. Every vlog i-announce na natin to na ang Team Pausbong ay nagbibenta na ng bonggang-bongga. Di ba? Nagbibenta na tayo ng paring Daphne. Meron tayong mga galvanized cage, mga 3x3, 4x4, tsaka may lambat, incubator. At syempre kapag nag-avail kayo na mahigit sa 10, may possible na ma-vlog namin ang farm nyo o maging backyard man yan. Oo. Kami pa magdi-deliver. Kami ang magdi-deliver at iba-vlog namin ang farm at backyard nyo. Kaya mag-avail na kayo. Ang minimum order natin ay 10 pieces sa mga farm owner, mataas, sa mga backyard 20 pieces. Baliktad. Sa mga viewers natin dyan, sa mga kung may gusto kayong itanong sa mga farm owner na bibisitahin namin sa susunod, pwede nyo i-comment kung ano pa yung mga gusto nyo itanong. Dahil minsan lang, Team Postbo ngayon nabablanko na. Totoo yan, totoo. Di ba? Saka mas maganda kasi pare, mas gusto natin na may interaction yung mga viewers, kaibigan natin. Na pwede silang magtanong, tapos ilalagay natin sa taas kung ano yung mga tanong nila, ipapasagot natin sa mga farm owner natin. Kasi siyempre sila yung mga biyasa dyan eh. At kung sino man yun na nagtanong, doon sa comment section, babanggitin namin. Shoutout sa Pwede rin kayo magpa-shoutout, comment down below lang. Kasi minsan, may gustong itanong yung may gustong iparating yung mga viewers natin na gusto nilang malaman kung paano yung ganito, hindi naman natin nakukompleto yung mga tanong natin. Kaya kung anong gusto nyo sabihin, i-comment nyo lang sa comment section ng aming mga YouTube channel, yan. O kaya bisitahin nyo rin syempre yung mga Facebook namin, yan. Pwede rin kayo mag-message sa amin, mag-PM. Sige mga kapatid, hanggang dito lang muna ang ating munting vlog. I hope supportahan nyo ang bawat isa sa amin. At syempre, pakikita na natin ang ating signature na Team Pausbong!